Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayo tinipon ng Diyos upang sama-samang mag-alay at magpasalamat sa Kanya sa pamamagitan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Tayong lahat ay tinatawag magmahal katulad ni Jesus. At ang pagmamahal na ito ay tumutulong sa atin, naghahatid sa atin sa kaligtasan. Kaya tilingin natin na dalisayin ang ating pagmamahalan upang sama-sama tayong makapiling sa kaharian ni Jesus Nazareno. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan at humingi tayo ng tawad sa Diyos. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos. At sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitasan.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming mga tinubos mo at kinupkop, ay tunghayan mo ngayon sa iyong kagandahang loob upang sa pagsampalataya sa anak mong si Kristo, makamta ng kalayaan at pamana sa piling mo. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Ikaw, tao, ang ginagawa kong bantay ng Israel. Ano mang marinig mo sa akin, ay sabihin mo sa kanila bilang babala. Kapag sinabi ko sa taong masama na siya'y mamamatay at di mo ito ipinaaabot sa kanya upang makapagbagong buhay, ay mamamatay nga siya sa kanyang kasamaan. Ngunit pananagutan mo ang kanyang kamatayan. Ngunit kapag binabalaan mo ang masama, gayon may hindi rin nagbagong buhay, mamamatay siyang makasalanan, ngunit wala kang dapat panagutan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Tayo ay lumapit sa ating Panginoon, siya ay awitan. Ating papurihan ang batong kublihan natit kalakasan. Tayo ay lumapit sa kanyang harapan na may pasalamat. Siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Tayo ay lumapit sa kanya'y sumamba at magbigay galang. Lumuhod sa harap nitong Panginoong sa ati lumalang. Siya ang ating Diyos. Tayo ay kalinga niyang mga hirang, mga tupa tayong inaalagaan. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Ang kanyang salita ay ating pakinggan. Iyang inyong puso'y huwag patigasin tulad ng ginawa ng inyong magulang nang nasa Meriba sa ilang ng masa. Ako'y tinuksot, doon ay sinubok ng inyong magulang. Bagamat nakita ang aking ginawang, silang nakinabang. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, huwag kayong magkaroon ng sagutin kanino man, liban sa saguting tayo'y mag-ibigan, sapagkat ang umiibig sa kapwa ay nakatutupad sa kautusan. Ang mga utos gaya ng huwag kang mangangalunya, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang mag-iimbot, at ang alinmang utos na tulad ng mga ito ay nabubuo sa ganitong pangungusap. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ang umiibig ay hindi gumagawa ng masama kanino man, kaya't
ang pag-ibig ang kabuuan ng kautusan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kung magkasala sa iyo ang kapatid mo, puntahan mo siya at kausapin ng sarilinan. Kapag nakinig siya sa iyo, ang pagkasama ninyong magkapatid ay napanauli mo sa dati at napanumbalik mo siya sa Ama. Ngunit kung hindi siya makinig sa iyo, magsama ka pa ng isa o dalawang tao upang ang lahat ng pinag-usapan ninyo ay mapatunayan ng 2 o 3 saksi. Kung hindi siya makinig sa kanila, sabihin mo ito sa pagtitipon ng simbahan. At kung di pa rin siya makinig sa natitipong simbahan, ituring mo siyang hentil o isang publikano. Sinasabi ko sa inyo, anumang ipagbawal ninyo sa lupa ay ipagbabawal sa langit, at anumang ipahintulot ninyo sa lupa ay ipahintulot sa langit. Sinasabi ko pa rin sa inyo, kung ang 2 sa inyo dito sa lupa ay magkaisa sa paghingi ng anumang bagay sa inyong panalangin, ipagkakaloob ito sa inyo ng aking Amang nasa langit. Sapagkat saan man may 2 o 3 nagkakatipon dahil sa akin, naroon ako kasama nila." Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po ang lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Binabati din po natin ang mga kasama natin online, lalo na po mga may sakit, ang mga nag-aalaga sa may sakit, at mga kababayan, mga kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa pagdiriwang ng misa dito sa ating simbahan sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Araw ng Linggo, araw ng Panginoon, araw ng simbahan, kaya tayo nagkakatipon muli upang ipagdiwang natin ang pag-ibig ng Diyos kay Kristo. Kaya't bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. At dahil tayo isang simbahang nagkakatipon, batiin nyo nga yung katabi nyo, good evening. At sabihin mo sa kanya, God bless you. Ayan, pinansin ka ba ng katabi mo? Tinignan ka ba niya? Sinagot ka niya? Naalala ko po tuloy nung kami seminarista sa isang rural excursion sa probinsya, ay napadako po kami sa isang kumbento at tinahanap ko po yung pari. Nakita ko dun sa may labas,
may isang tao sa may opisina at nagtanong po ako, nandyan po ba si Father? Nasaan po ba si Father? Tinignan lang ako at ang sabi sa akin, maat pa. Kala ko tinatawag niya yung magulang niya, no? Sa mga nakakatanda dito. Maat pa. Sabi ko, ano po? Malay ko at pakialam ko. Malay ko at pakialam ko. Nasagot niyo na ba yung ganong kataga? Alam niyo po, delikado raw ang sagot na iyon. Sapagkat hindi iyon makakristyano. Malay ko at pakialam ko. Dahil ibig sabihin nun, wala kang interes umalam, wala kang kagana-ganang magmalasakit. Kaya ingat po tayo kung ang lagi mong sagot, malay ko at pakialam ko. Baka tanungin ka, kamusta ba yung kapitbahay mo? Malay ko at pakialam ko. Kamusta ba yung kasamahan ninyo? Malay ko sa kanya. Wala akong pakialam sa kanya. Hindi raw po yun sagot ng isang tunay na deboto ni Jesus Nazareno. At siguro nga hindi natin agad nasasabi yung malay ko at pakialam ko. Pero sa ibang pamamaraan, ang sagot natin, hindi ko alam. Di lang minsan makakatagpo ako pag pinatawag na yung magulang ng principal at sasabihin ng principal, hindi nyo ba alam yung anak nyo? Nagdodroga na. Yung anak nyo, addict na sa internet, sa pornografiya. Yung anak nyo, lagi na lang napapaaway dito sa eskwelahan. Yung anak nyo, hindi na pumapasok sa eskwelahan. Dahil abala ka sa trabaho mo o marami kang ibang inaalala sa buhay, ang sasagot mo, hindi ko po alam. Alam mo na ba ang nangyayari sa bayan natin? Sa barangay natin? Alam mo na ba nangyayari sa pamilya mo? Yung anak mo, lumalaki na yung anak mo, nababarkada na tuloy, nade-depress na pala, nabubuli na pala sa eskwelahan. At magugulat na lang tayo, nagtangka ng magpakamatay. At ang sasabihin mo lang, kung alam ko lang, malay ko at pakialam ko. Ingat po tayo mga kapatid, kapagkat hindi yan sagot ng isang tunay na Kristiyano. At ang mas nakakalungkot, hindi mo alam kung ano nangyayari sa pamilya mo, hindi mo alam kung ano nangyayari sa bayan mo, hindi mo alam kung nangyayari sa kasama mo. Pero pag tinanong ka, ano na nangyari kay Tanggol? Ay, nasa kulungan na. Naku, may bago na yata. Aba, pag episode sa TV, alam na alam mo, updated ka. Pero yung nangyayari sa anak mo, wala kang kaalam-alam. Wala tayong pakialam sa bayan, pero alam mo ang latest chika sa showbiz. Sino ang naghiwalay ngayong artista? Alam na alam mo. Sino ngayon ang bagong love team? Kabisado mo. Pero yung mga mas mahalagang bagay, hindi mo alam. Malay ko at pakialam ko. Hindi raw pwede yon sa isang Kristiyano. Dahil sabi nga ni San Pablo sa ikalawang pagbasa, tayo may utang sa isa't isa. At ang utang natin sa isa't isa, pag-ibigan, pagmamahalan. Kaya dapat nating alamin, dapat natin unawain, sapagkat tayo'y nagmamahal. Hindi pwedeng malay ko at pakialam ko, sapagkat kung may tunay kang pag-ibig, lalo na ang pag-ibig ng Diyos sa puso mo, nagmamalasakit ka, inaalam mo ang iyong kapwa. At marami raw kataga na pwedeng itambal sa pagmamahal at pag-ibig.
Ngunit sa isang Kristiyano, ang katumbas, ang katambal ng pag-ibig ay pananagutan. Pananagutan. Kaya pag sinabi mo raw sa isang tao, minamahal kita, ang ibig sabihin din daw nun, pananagutan kita. Kaya pag nagkakasal tayo, pag ikakasal ka, sinasabi mo alalaumbaga sa iyong asawa, mahal kita, pananagutan kita. Nakita niyo yung pagkakaiba ng punto? Ang pag-ibig, pananagutan. Ikaw, pananagutan kita. Kaya sa anak mo, pag sinabi mo, mahal ko ang anak ko, ibig sabihin nun, pananagutan ko siya hanggang sa lumaki siya. Responsibilidad ko siya. Responsibilidad ko ang kapwa ko. Dahil tayong mga Kristiyano, tinatawag na magmahal at tinatawag ding may pananagutan sa isa't isa. Kaya nga 'di ba may kanta, tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Dahil tayong lahat nagmamahal sa isa't isa. Kapwa ko, mahal ko. At kung dudugtungan natin yan, ang ugat daw ng salitang pananagutan ay sagot. Ang tunay daw na nagmamahal, sumasagot. At ang tamang sagot, dapat tumpak sa tanong. Diba? Minsan sumasagot ka, lihis yung sagot mo. Pag tinanong mo, halimbawa yung isang tao, tinanong mo yung asawa mo, anong oras ka umuwi kagabi? At ang sagot sa'yo, ano bang pakialam mo? Tama ba yung sagot na yon? Hindi sinasagot yung tanong. Tinanong mo yung kumare mo, kumare, bagay ba tong suot ko? Maganda ba ako? Tapos sagot sa'yo ng kumare mo, ang bait-bait mo. Hindi yata tumbak-tumpak yung sagot. Nahiya ka siguro sabing, hindi bagay. Kaya ang sagot mo, ang bait-bait mo. Pero ang tamang sagot, laging katumbas at tumpak sa tanong, sa pangangailangan. Kaya pag may lumapit sa atin, sasabihin sa'yo, nagugutom ako. Huwag mong sabihin, ipagdarasal kita, God bless you. Nagugutom. Hindi lang dasal ang kailangan niya, pagkain. Sagot. Tama at tumpak na sagot. Kaya kunyari, ang pangangailangan ng samahan natin, pagkakaisa, ang sagot mo, kapayapaan. Ang kailangan ng anak mo, may makakasama siya, may makikinig sa kanya. Pero nung gagawin mo, ito, dagdagan ko na lang yung baon mo. Hindi kita masasamahan eh. Hindi ko mapapanood kita sa programa. Hindi ako makaka-attend ng meeting ng parents eh. O ito, bibigyan pa kita ng laruan. Hindi yun ang sagot. Kasi ang kailangan niya, may kasama siya. Ang tunay na nagmamahal, tumpak, katumbas ang sagot. Kaya sabi ko kanina, kapwa ko, mahal ko, sagot ko. Ang tunay na deboto, ganon ang nasa kanyang isipan at buhay. Pag nakita niya ang kapwa niya, mahal ko ang kapwa ko, sagot ko ang kapwa ko. Sabihin mo nga sa katabi mo, sagot kita. Ayan, parang ayaw yung sagutin yung kapwa nyo, no? Yun ang hirap sa atin eh. Ayaw natin sagutin ang kapwa natin, pero bakit tayo puno ngayon? Bakit tayo nagpupunta tuwing linggo? Bakit ang lakas-lakas ng loob nating humarap kay Jesus Nazareno? Kasi alam natin, si Jesus Nazareno, mahal na mahal tayo. At dahil alam nating mahal na mahal tayo ni Jesus Nazareno, pag lumapit tayo sa Kanya, pag humiling tayo sa Kanya, pag nagtanong tayo sa Kanya, sasagutin niya tayo. Dahil para bagang sinasabi ni Jesus Nazareno sa atin, mahal ko kayo, sagot ko kayo. Kaya nga ang dami natin lagi sa Quiapo, dahil naniniwala tayo, hindi tayo tatalikuran ni Jesus Nazareno.
Dahil ang tunay na nagmamahal, sumasagot. At naniniwala tayo, sasagutin niya tayo. Ang naniniwala na sasagutin ni Jesus Nazareno ang kanilang dasal. Ang naniniwala na sasagutin ni Jesus Nazareno ang kanilang pangangailangan, pumalakpak ng mas malakas. O ayan, sasabihin ni Jesus Nazareno, pag ako gusto nyo lagi sumagot, pag kayo ayaw nyong sasagot, pag kayo ayaw nyong sagutin ng kapwa nyo, ang gusto nyo lang ako. Buti na lang, buti na lang. Hindi sasabihin ni Jesus Nazareno sa atin, malay ko, pakialam ko sa inyo. Bigat-bigat na nga ng krus ko dito eh. Hirap na nga ako rito, dadagdagan nyo pa ako ng problema. Hindi yan sasabihin ni Jesus Nazareno. Kasi kapwa ko, mahal ko, sagot ko. Pero bakit nga ba? Ano ba yung pinakamalalim na kasagutan na kailangan natin? Opo, kailangan natin, nagugutom tayo, nagkakasakit tayo, wala tayong pera, pero may mas malalim tayong pangangailangan. At ano raw yung pinakamalalim, pinakamahalaga nating pangangailangan na tiyak sasagutin ni Jesus Nazareno? Kaligtasan. Kaligtasan. Yun ang pinakamahalagang pangangailangan natin. At sabi ko nga, tiyak na tiyak yun. Pag ang dinasal natin, kaligtasan, sasagutin tayo ni Jesus Nazareno. Kaya mga kapatid, wag na wag natin kakalimutan din, idulog sa Kanya ang kaligtasan. Aanin mo yung marami kang pera. Panginoon, bigyan niyo akong pera. O, magkapera ka nga. Impyerno naman ang bagsak mo. Para saan ang pera? Iiwan mo rin dito pag namatay ka. Okay lang po magdasal, maging malusog, gumaling sa karamdaman. Pero aanin mo yun, may muscle ka, sexy ka, malusog ka. Pero sa bandang huli, doon pa rin sa baba ang bagsak mo, hindi ka rin pala naligtas. Wala rin. Pagdasal natin ang anak natin, sana mag-honor, sana makapag-abroad. Pero pinagdadasal din ba natin, sana maligtas ang anak ko, sana maligtas ang asawa ko. Sapagkat yun ang pinakamalalim nating pangangailangan. At kung kapwa ko, mahal ko, sagot ko, tutulungan din natin ang bawat isa na maligtas. At ang isang paraan para tulungan ang kapwa natin maligtas ay itama natin ang kapwa natin. Tulungan natin silang mapabuting landas. Huwad ang iyong pagmamahal. Pag sinasabi mo, mahal ko yung anak ko, pero alam mo nang nagnanakaw yung anak mo, pinagtatakpan mo pa, pinagtatanggol mo pa, hindi mo siya itama, hindi mo siya tulungan magbago. Hindi tunay na pagmamahal yan. Sapagkat kung mahal mo ang isang tao, tutulungan mo siyang maligtas. At ang isang paraang tulungan siyang maligtas, itama mo siya. Masakit. Kasi sabihin mo, naku, baka magalit sa akin yung anak ko. Baka sabihin niya, hindi ko na siya mahal. Hindi yun ang tunay na pagmamahal. Alam mo na si kumpare mo, ikaw pa nga kinuwang abay nung kasal niya. Alam mong may kulasisi. Alam mong may ibang pinupuntahan bukod kay kumare mo. Pero hindi mo siya masabihan. Ayaw mo, ayoko makialam dyan. Baka magalit si kumpare ko. Hindi yan tunay na pagmamahal. Hindi kayo tunay na magkaibigan. Sapagkat kung tunay mo siyang kaibigan, tutulungan mo siyang maligtas. Kapag nagkukwentuhan kayo at sinasabi na nung kasama mo, alam mo ng chismis, kasinungalingan, paninira, pero ikaw, tawa ka pa rin ng tawa, no? Saya-saya ka pa rin, enjoy na enjoy ka makinig sa mga chismisan.
alam mo ng mali, hindi ka pa rin umiimik, hindi yan tunay na pagkakaibigan. Sapagkat ang tunay na pagmamahal, tinutulungan natin maligtas ang isa't isa. Kaya nga sa Ebanghelyo, yan ang sabi ni Jesus sa Nazareno, pag may pagkakamali ang kapwa mo, kausapin mo. Sabihin mo sa kanya yung mali. Kung hindi kaya ng isa pa, sama mo pa yung iba. Pag hindi pa rin kaya, idulog mo sa simbahan. Dahil pananagutan natin ang bawat isa. Kapwa ko, mahal ko, sagot ko. At bakit daw natin sagot ang kapwa natin? Nagbigay babala si Ezekiel sa unang pagbasa. Sabi niya, para daw tayong mga bantay. Ano raw ba yung ginagawa ng bantay sa Israel? Nandun daw siya sa mataas na lugar, katulad nito, sa may pader. Para pag nakita niya, malayo pa lang, may kaaway, may masama, babalaan niya yung taong bayan. Hihipan niya yung trumpeta. Sasabihan niya yung mga tao, may panganib, may masama, para maligtas sila. Kaya sabi ng Panginoon, pag ang isang tao napahamak dahil hindi mo binalaan, hindi mo itinama, hindi mo pinaalalahanan, paparusahan siya, pero mananagot ka din. Nakakatakot. Damay pala tayo. Pero pag ang isang tao, binigyang babala mo na, pero hindi nagbago, sabi ng Diyos, absuelto ka. Nagawa mo na yung dapat mong gawin, napapaalahanan mo na, nasabihan mo na, matigas pa rin ang ulo ng taong yon, okay na, nagawa mo na ang mission mo. Pero, kung hindi ka nagpaalala, nagbabala, nanahimik ka lang, malay ko at pakialam ko, lagot ka. Kaya pag kanina sabi mo sa katabi mo, sagot kita. Ngayon sabihin mo rin sa kanya, sagot kita kasi lagot ako. Dahil pag hindi kita sinagot, pag hindi kita pinanagutan, lagot ako kay Jesus sa Nazareno. Sapagkat tayong lahat may pananagutan sa isa't isa. Mga kapatid, bakit tayo tinatawag magmahal at managot? Sapagkat naunang sumagot at nagmahal ang Diyos. Kaya nga sabi ko kanina, malakas ang loob nating magsimba, lalo na dito sa Quiapo, kasi alam natin, hindi tayo bibiguin ni Jesus sa Nazareno. Mahal niya tayo, sagot niya tayo. At sana tayo din matutong magmahal at sumagot sa ating kapwa. Kapwa ko, mahal ko, sagot ko. Kaya't sa pagpapatuloy ng misang ito, magdasal po tayo. Mahal na pong Jesus Nazareno, salamat po sapagkat minahal nyo kami. Sinagot nyo kami. Nilagot nyo ang kaparusahan ng kasalanan at kasamaan upang kami maligtas. At nawa ang pag-ibig na dumadaloy sa iyo ang siyang manahan din sa aming puso, iyong mga alagad at mga deboto. Patawad po kung minsan ang sagot namin, malay ko at pakialam ko. Patawad po minsan kung kami nananahimik sa gitna ng kasamaan at kamalian. Patawad po kung minsan pumapanig pa kami sa hindi tama at kasalanan. Ipaalala niyo po sa amin. Itama niyo po kami. Magsugo po kayo ng mga taong magtatama din sa amin upang kami magbalik sa tamang landas. Upang sa gayoy matanggap namin ang sagot mong kaligtasan.
Mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan niyo po kami, basbasan niyo po kami. Amen. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesu Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mapagpatawad ang ating Panginoon sa kabila ng ating mga kasalanan at pagkukulang. Ipanalangin natin sa Amang Mahabagin na ganito rin ang maging pakikitungo natin sa ating mga kapatid na nagkakasala at nagkakamali. Manalangin tayo. Amang mapagmahal, dinggin mo kami. Amang mapagmahal, dinggin mo kami. Nawa ang mga namumuno sa simbahan, lalo na ang Santo Papa, ay pagkalooban mo ng pusong kumakalinga sa mga makasalanan, nang sa gayoy masalamin sa kanila ang mapagpatawad na puso ni Jesus. Manalangin tayo. Amang mapagmahal, dinggin mo kami. Nawa ang mga hukom, mga kawal, mga pulis at mga bantay sa mga piitan ay maging tapat sa pagganap ng kanilang tungkulin sa batas. Igalang nawa nila ang dignidad ng bawat tao. Manalangin tayo. Amang mapagmahal, dinggin mo kami. Nawa ang makasalanan at mga naliligaw ng landas ay magbalik loob at humingi ng kapatawaran sa Panginoon at makatanggap ng pagkalinga mula sa kanilang pamayanang Kristiyano. Manalangin tayo. Amang mapagmahal, dinggin mo kami. Naway yakapin mo, O Diyos naming Ama, ang mga kapatid naming yumao sa iyong kaharian. Manalangin tayo. Amang mapagmahal, dinggin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Amang mapagmahal, dinggin mo kami. Amang mapagmahal, dinggin mo ang aming panalangin. Panatagin mo ang aming mga kalooban. Hilumin ang mga sugat ng aming puso. Hiling namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiyo po ang lahat. Magsitayo po ang lahat.
Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ikaw ang gumagawa ng wagas na katapatan at kapayapaan. Ipagkaloob mo ang iyong kadakilaan ay aming handugan, ng iyong minamarapat na aming maialay, at naway magkaisa kami sa pakikinabang, sa banal na paghaing ngayong ipinagdiriwang, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong atin Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ang iyong mga supling na nagtaksil ay nagbabalik ngayon sa iyong paggiliw, bunga ng malasakit ng anak mong masunurin at ng Espiritong bigay upang lahat ay kupkupin. Kaming mga tinubos ng anak mong mahal ay niloob mong magtipon at magkapisan upang magsalo sa masaganang hapag ng buhay. Kaisa ng anak mo at ng Espiritu Santo, ang iyong sambayanan ay nagpupuri sa iyo. Nagkakapisan ngayon ang bumubuo sa katawan ni Kristo. Nagkakatipon ngayon ang pinanahanan ng iyong Espiritu. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo." Gayun din naman ang matapos sa hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo
sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco naming Papa, ni Jose naming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose, ni San Juan Bautista, at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-dugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Mahal natin at sagot natin ang ating kapwa dahil tayo magkakapatid kay Jesus Nazareno. Sama-sama tayo ngayon at awitin natin ang Ama namin. Hinihiling namin kami adya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tungayan niyo po ang aming pananampalataya, huwag po ang aming mga kasalanan. Patawad po kung wala kaming pakialam, kung wala kaming paninindigan sa kabutihan at katotohanan. Linisin niyo po kami, Panginoon. Pagkalooban niyo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilhod po. Mga kapatid, narito si Jesus Nazareno, ang nagmahal at sumagot sa atin. Ang kordero ng Diyos nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen, pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po.
Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa iyong salita at piging na banal ay iyong pinalakas at iyong binubuhay. Pagindapatin mong kami makapakinabang sa buhay ng iyong anak na para sa amin sarili niya ang alay bilang aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa inyong pagpunta dito sa Quiapo. Salamat po sa mga naglingkod sa misa at sa mga tumutulong sa simbahan, mga pamisa, love offerings, online donations, sa mga tumutulong sa pagpapagawa ng ating simbahan at sa mga nagdadala po ng bigas, delata, noodles at iba pang pang-ayuda sa ating mga kapatid na nangangailangan. Ang debosyon natin sa Poong Nazareno nagtuturo sa atin magmalasakit, sumagot sa ating kapwa. Sapagkat kapwa ko, mahal ko, sagot ko. At si Jesus Nazareno ang unang nagmahal at sumagot sa atin. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang dala nila mga imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila mga pangako sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.